Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Minamahal kong bayan ng Diyos, na may pusong puno ng pasasalamat at kagalakan, nagtitipon tayo ngayon sa hapag ng salita at ng sakramento ng Panginoon. Sa pagdiriwang natin ngayon ng kapistahan ni Maria, ang ating ina ng laging saklolo ng Hagunoy, habang naghahanda tayo sa pagdiriwang ng misteryo ng pag-ibig ni Kristo, humingi muna tayo sa Kanya ng awa at pagpapatawad. Sabay-sabay po tayo, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan naman tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen Ina ng Diyos, kami dinadalangin niyang makabangon nawa sa pagkalukmok sa kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Upo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa. Pati anak nila ay makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanling anak ng Panginoon saan man makita at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon. At ang Jerusalem ay ginawang ito'y pawang malulugod. Anikay dalagang gayak ay pangkasal. Siya'y parang dinamta ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon din ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahal na Birheng Maria, ina ng anak ng Ama. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kaniyang abang alipin
At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, panalang kaniyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niya wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kaniyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kaniyang lahi magpakailanman. Mahal na Birheng Maria, ina ng anak ng Ama. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti, sapagkat sa mula't mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak, at sa gayon,
Naging panganay natin siya, at ang mga itinalaga niya noong una pa ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kanya mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa atin pong minamahal na Kura Paroko at Bikaryo Porano ng Bikaryato ng Hagunoy, Reverend Father Willie Lucas, sa aming isa sa kapatid na pari na Kura Paroko ng San Juan, Hagunoy, Father Melchor Ignacio, sa PPC Vice Chair, si Mr. June Acuña, ang ating Hermanidad ngayong pong taong ito, sina Mr. and Mrs. Randy and Monica de la Cruz at ang kanilang pamilya, sa ating mga pinagpipitagan, ginagalang, Honorable Daniel Fernando, Governor ng Bulacan, Honorable Alex Castro, Vice Governor ng Bulacan, Honorable Florderisa Cruz Manlapas, ang ating punong bayan, Honorable Charo C. Alvarado, ang ating pangalawang punong bayan, Mr. Restituto San Pedro, Honorable J.R. Manlapas, at ang iba pang mga miyembro ng Sangguniang Bayan. Baka po nandyan lang sila sa paligid, sa likod, di natin nakikita. Sa inyo pong lahat, mga minamahal na mananampalataya dito sa
parokya ng Ina ng Laging Saklolo dito sa Hagunoy, kami po'y bumabati ng isang maligaya at mabiyayang kapistahan ng Ina ng Laging Saklolo sa inyong lahat. Happy Fiesta po! Purihin natin ang Panginoon. Kung meron man pong nakalimutan, ay pasensya na. Sa nakikita ko po sa sitwasyon natin, sa kalalagayan natin ngayon po ay simpleng araw, pero kung titingnan ninyo sa paligid, sa likuran, at itong buong loob ng simbahan, para hong holiday, punong-puno, buhay na buhay, at kitang-kita natin ang pagpupunyagit, pagpupuri ng mga tao, ng mga mananampalataya sa kapistang ito ng Ina ng Laging Saklolo. Kaya nakagagalak po yan. Nakatataba po ng puso yan, hindi lang siyempre sa ating lahat at sa mga naglilingkod, katulad ni Father Willie bilang inyong kura, kung hindi higit sa lahat, sa Panginoon. Sapagkat nakikita po niya ang lahat ng ito. Hindi siya natutulog kung hindi ang Panginoon ay nagmamasid at siya'y tuwang-tuwa, galak na galak sa nakikita niyang buhay na simbahan na naglalakbay kasama ang inyong kura at higit sa lahat kayong mga mananampalataya. Alam niyo po, nung nakaraang linggo, ako po ay naipadala uli sa ibang bansa dahil ako nga po ay direktor ng 3 paaralan. So taon-taon, meron kaming tinatawag na benchmarking. So, ngayong taong ito, kami po ay ipinadala sa Bangkok, sa Thailand. At yung aming pinuntahan ay 3 hours travel by land from Thailand, Hua Hin City. Noong ako po'y bumalik, pauwi, nag-stay po kami, doon kami inihatid ng aming host sa Bangkok. Alam niyo po bang ang aming hotel na tinirhan, tinuluyan ay ang pangalan, Elizabeth Hotel. At alam niyo ang nakasasyak. Pagpanik po namin doon sa 5th floor ng hotel, doon sa kwarto, ang unang bumalaga sa akin ay ang imahen ng Ina ng Laging Saklolo. Takang-taka po ako. Akala ko yun lang kwarto ko ang merong imahen ng Mother of Perpetual Help. Kaya tinanong ko kagad yung aking mga kasamahang pari at saka yung mga teachers from Paumbong na aking kasama, ang sabi ko, bakit doon sa kwarto ko merong imahe ng Ina ng Laging Saklolo? Considering na ang Thailand, hindi ho yan Kristiyanong bansa, alam naman natin yan, So sabi nila, Father, meron din sa amin, sa kwarto namin, meron ding imahe ng Ina ng Laging Saklolo. So, ang ginawa ko po, nagtanong-tanong ako, yung pala, for all you know, nakakikilabot, yung may-ari ng hotel ay deboto ng Ina ng Laging Saklolo. Mga kapatid, nakagugulat po ito na isa-isang bansa na hindi dominante ang mga Kristiyano, ang mga Katoliko, ay may nakatindig na isang tuluyan, isang hotel, na kung saan bawat kwarto ay may larawan ng Ina ng Laging Saklolo. At bakit ko po pinasimulan sa ganyan? Kasi nasyak ako, Lunes, nagkita kami ni Father Willie. Recollection po namin. Linggo, umuwi po ako ng tanghali, 12:00. Inabot niya sa akin yung imbitasyon. Wala naman sinabi si Father Willie. Ang sabi lang niya, inabot sa akin. All the while, akala ko, invitation lang yun. Nagulat ako nung tingnan ko. Ako ang magmimisa ngayong Misa Mayor ngayong umagang ito. Na para bang bumalik sa aking alaala na nung ako'y nandoon sa Thailand, hinipo na ako ng mahal na birhen ng Ina ng Laging Saklolo. Ngayon, nandito ka sa isang foreign land, nandito ka sa isang hotel, at sa hotel na ito, ay nandito ang aking imahin, pagbalik mo sa Pilipinas,
araw ng kapistahan ng ina, ikaw ang magmimisa sa kapistahan ng ina ng laging saklolo. Ngayon ko po na pagdugtong kung papaano ang mahal na ina ng laging saklolo, kaya nga saklolo, kumikilos at gumagalaw sa bawat yugto at karanasan ng ating buhay, kung paano niya tayo inaakay, hindi lang palapit sa kanyang anak, kung hindi sa ating misyon bilang mga Kristiyano. Bakit po, mga kapatid? Pagmasdan niyo po ang icon ng Mother of Perpetual Help. Diyan ko muna pasisimulan yung aking pagbibigay ng reflection. Pag inyong pinagmasdan, ang icon ng Mother of Perpetual Help, iba-ibang kulay, napakagaganda. May mga salita, letra na nandiyan, na makikita po tayo. At siyempre, nandiyan ang mukha ng ating mahal na ina at ang kanyang anak na si Jesus. Mabibighani po kayo. Pero ano ang sinasabi dyan ni San Pablo? 2 Corinthians chapter 3, verse 2 and 3. Ang sabi ni San Pablo, ganito, ang mga nakasulat na letra sa larawang iyan ay hindi isinulat o nakasulat sa pamamagitan ng tinta kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos, hindi tinta o hindi pintura na lumikha ng mga letra kung hindi ng salita ng Diyos. Ngayon, bakit po mahalaga na makita natin yan? Babalik tayo sa kasaysayan, Sapagkat sa kasaysayan, sigurado naman pong alam niyo at maaaring na-share na sa inyo ito ni Father Willie. Sa kasaysayan, noong 1866, ang imahe ng Mother of Perpetual Help ay ibinigay ni Pope Pius IX sa mga Redemptorist Fathers, yung mga misyonaryong pare na Redemptorista. Sila po yung nandun sa Baclaran. Yan ho yung kanilang kongregasyon. Kaya nga, Redemptorist Church ang tawag natin doon sa Baclaran Church. Ano ang dahilan? Bakit ibinigay ito ni Pope Pius IX? Dalawang bagay na napakahalaga, mga kapatid. At doon lang ho tayo magtuon ng pansin. Napakasarap ng makita at masaksihan na tayo mga deboto at debota ng ina ng laging saklolo. Ano hong dalawang mahalagang iniutos ni Pope Pius IX sa mga paring Redemptorist? Una, pagpatuloy ninyo na kayo'y maging misyonero para sa mga mahihirap. Missionary of the poor. At pangalawa, ipagpatuloy ninyo na kayo'y maging misyonero sa mga abandonado. Yung mga nakakaligtaan, yung mga kinakalimutan ng lipunan, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Misyonero para sa mga mahihirap, misyonero para sa mga abandonado. Yun ho ang kanyang sinabi. At mula noon, mga kapatid, the rest is history. Sabi nga, 78 countries around the world. 78 countries, excluding basilicas, shrines, parishes, etc. Yan ho, ganyang kalawak lumaganap ang debosyon sa ina ng laging saklolo. Hindi ko alam kung kasama na doon ang ina ng laging saklolo ng Hagunoy. Pero kita natin, lumagana po yan na ang tanging tungtungan ay walang dilit iba kung hindi bigyan ng pagmamahal, alaya ng paglilingkod ang mga mahihirap, ang mga abandonado. Ngayon, mga kapatid, kung yan ang magiging direksyon natin, kung yan ang magiging direksyon ng parokya ng inanlaging saklolo dito sa Hagunoy, dapat mayroon tayong mga isasaalang-alang. Ano ho ang ating dapat isasaalang-alang? Na sa ating pagdidibosyon sa Kanya, 4 na bagay, wag ho nating kalilimutan. Sense of purpose, sense of direction, sense of fulfillment,
and sense of mission. Kaya nga po laging sinasabi, devotion is not obligatory, but devotion must be formative. Dapat hinuhubog tayo. Dapat natuturuan at natututo tayo sa pamamagitan ng ating pagdidibosyon. Wala hong saysay, wag ho kayo ma-open, walang magiging saysay, mabongga man, punong-puno man ng burloloy, o kung ano-anong mga kasayahan ang ating pagdiriwang, kung pagkaraan ito, hindi tayo nahubog, hindi tayo naturuan, hindi tayo natuto, hindi tayo umunlad bilang isang bayan ng Diyos, bilang isang parokya. Wala hong saysayan, mga kapatid. Dapat, habang tayo'y nagdidibosyon, umaangat, umuunlad tayo, tumataas ang ating antas ng pagsunod at paglilingkod sa Diyos. At ako'y naniniwala, yan ang dahilan kung bakit tayong mga Pilipino, napakalalim ng ating pagkilala, napakalalim ng ating pagsunod sa mahal na ina ng Panginoon. Matriarchal po kasi tayo mga Pilipino, di po ba? Yan ang tawag sa atin. Ang sabi, mas malapit tayo sa nanay. Mas mahal natin ang ating nanay, kumbaga. Kaya pag tayo nangailangan, tayo nagkasakit, kung ano pa man, may problema, ang una natin hinanaan, saan ang nanay? May sasabihin ako sa nanay. May hihilingin ako sa nanay. Kaya nung araw, pag tayo nilalagnat, pag tayo nagkasakit, ang unang hinihingi natin sa nanay, royal at saka tinapay. Gagaling na tayo sa pamamagitan ng royal. Noon lang tayo nakakainom ng royal pag nilalagnat. Di po ba? Tumatango kayo. Ibig sabihin, nakaka-relate kayo. Kaya ganyan din po tayo mga kapatid. Hindi ito usapin ng royal at skyflakes. Ito'y usapin ng pananampalataya ng ating paglilingkod, ng ating pagsunod, ng ating pagkahubog sa ating buhay pananampalataya sa pamamagitan ng ating debosyon. Sa pamamagitan ng ating debosyon. Now, sa buhay natin, bahagi po niyan, laging may naglalaban. Laging may magkabangga. Ano ang magkabangga? Yung ating takot at yung ating pananampalataya. Di po niya napapansin? Kaya maraming mga iniimbitahan tayo, inaaya nating maglingkod halimbawa sa simbahan. Ang unang nararamdaman nila, takot. Baka hindi pwede. Kasi po, ako'y ganito. Hindi po ako nakapag-aral. Ako po hindi nakatapos ng kolehiyo. Ako po high school graduate lamang. Lagi nangingibabaw yon. Kaya tayo, marami tayong takot. Nawala ng trabaho, nawala ng pagkain, nawala ng pera, hindi mapag-aral ang anak, kumbaga, punong-puno tayo ng takot. Pero hindi natin alam, mga kapatid, sa kabila ng lahat ng yan, may bumabangga dyan na dapat makita nating mahalaga ang ating pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoong Hesus. Na kung saan, dahil dyan, tinuturuan niya tayo na maranasan natin ang alin? Yung tinatawag na 3 dimensions of faith. Ano ho ba yung 3 dimensions of faith na dapat din na umuusbong sa ating pagdidibosyon? Hindi lang sa ina ng laging saklolo, kahit na sinong mga santo. Ano itong 3 dimension na ito? 3, number 1. Believing. Number 2, doing. Number 3, trusting. Believing, doing, trusting. Paliwanag natin ng maikli. Ano ibig sabihin ng dimension, yung first dimension, believing? Ganito po yan. Kinakailangan, kaakibat ng ating pagdidibosyon sa ina ng laging saklolo, lalo nating dapat sa malalim, makahulugang paraan, makilala si Jesus. Kilala niyo na ba si Jesus?
Yun ang tanong. Sa pamamagitan, halimbawa, ng debosyon natin sa ina, nakilala niyo na ba si Jesus? Yan ho kasi ang problema. Bakit? Wag niyong bibigyan ng mali siya. Tingnan ninyo. Ilan ang alagad ng Panginoon? Ilan ang apostol? 12. Ano ho? Natatandaan niyo si Tomas? Natatandaan niyo si Pedro? Si Tomas. Nung muling mabuhay ang Panginoon, nung magpakita siya, ano sabi ni Tomas? Wala siya. Ang sabi niya, hindi ako naniniwala. O, kita niyo na? Parang nakalimutan na niya ang lahat. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang mga sugat sa kanyang palad at tagliran at hanggat hindi ko naisusuot ang aking daliri. Di mo ba? Sinabi niya? Noong ikalawang pagpapakita, nakita ni Tomas ang Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Tomas, nandirito na ako. Suot mo na yung daliri. Sa sugat sa aking mga palad at tagliran. Naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako, John chapter 20, verse 28. Lumuhod si Tomas. At ano ang sinabi ni Tomas? Panginoon ko at Diyos ko. Panginoon ko at Diyos ko. Nakilala ba natin si Jesus sa pamamagitan ng ating debosyon sa mahal na ina na siya ang ating Panginoon at siya ang ating Diyos? Panginoon ko at Diyos ko. Alam ko po, malalim ang inyong debosyon. Alam ko po, malalim ang inyong pananampalataya. Alam ko po, tinutupad ninyo ang inyong mga obligasyon. Alam ko rin na kayo laging nagdarasal. Pero hindi po sapat yan. Kinakailangang makarating tayo sa malalim na antas ng ating relasyon sa Panginoon at makilala natin siya bilang Panginoon at Diyos. Yun ho ang first dimension, believing. Second dimension, doing. Doing. James, sulat ni Apostol, ni Santiago Apostol, chapter 2, verse 14. Ano sinabi niya? Kapatid, ano ang saysay? Ano ang kahalagahan? Ipahayag mo man ang iyong pananampalataya kung ito'y walang gawa. Kung ito'y walang gawa. At may nagtanong sa Panginoon. Sabi, paano ho namin makikilala ang inyong mga alagad katulad ng mga alagad ni San Juan Bautista? Ano sagot ng Panginoon? Sa kanilang mga gawa, makikilala ng lahat na sila'y mga alagad ko. Maliwanag po yan. Di po ba? So ano ang ibig sabihin? Ang batayan para tayo mapatunayan na mga tunay na Kristiyano, mga alagad ni Kristo, dapat ipinakikita natin sa gawa. Ito mas malalim. Matthew chapter 7, verse 21. Mag-ingat tayo rito, ha? Bakit? Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba nakakikilabot yan? Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kung hindi alin? Kung hindi yung mga sumusunod at nagsasagawa ng aking salita. Sumusunod at nagsasagawa. Ito matindi. Kumatok. Panginoon, patuloyin mo po kami. Ano sabi? Patuloyin mo po kami sapagkat kami nangaral kasama mo. Nagpagaling kami ng mga may sakit. Nagpalayas kami ng masasamang espiritu. Ano sagot ng Panginoon? Hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga gumagawa ng masama. Bakit nakakikilabot yan? Sige, intindihin po niyo. Para lang dumating ang panahon, namatay tayo, nandun tayo, kumakatok tayo, sasabihin natin, Panginoon, buksan mo kami, choir kami, choir, lagi kaming kumakanta sa ina, kayo yon. Panginoon, buksan mo kami, lay minister kami, kayo yon. Lagi kami nagsusubo, para lang sinabi, Panginoon, kami grupo ng katikista, o grupo ng apostolada, etc., walang masama. Pinakikilala natin ang ating sarili sa Diyos sapagkat gusto nating makapasok.
Biglang sumagot ng Panginoon. Yung sagot niya, nasa Biblia, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong gumagawa ng masama. Nakita po ninyo? Baka akala ninyo, nasisilaw natin ng Panginoon sa mga suot niyong magagandang uniforme na yan. At mga naka-highlights pa buhok ninyo, ha? Iba-ibang kulay po yan. Baka akala nyo, maliwanag ang sabi ng Panginoon. Ba't kayo natatawa? Hindi ko kayo nakikilala. Kayong gumagawa ng masama. Doing. Second dimension. First dimension, believing. Second dimension, doing. Third dimension, trusting. Sa puso yan. Sa puso. Na ano ibig sabihin? Aminin po natin, lahat tayo, marami po tayong pinagdadaanan. Di po ba? Mabigat. Masakit. Malungkot. May mga pagkakataon nawawalan tayo ng pag-asa. Gulong-gulo ang isip natin. May pinapasan tayo sa ating buhay na para bang hindi natin kaya. Gusto nating sumuko. Yung iba sa atin, fatalistic na. Gusto lang mamatay. Pero ano ang sinabi ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus bago siya malagutan ng hininga? Ama, sa iyong mga kamay, inihahabiling ko ang aking kaluluwa. Mga kapatid, lagi niyong tatandaan, anumang pinagdadaanan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At lagi niyong tatandaan, sa palad ng Panginoon, nakasulat ang inyong mga pangalan. At katulad ng isang awitin, ano ang kanyang sinabi? Hindi kita kalilimutan. Mga kapatid, ngayong araw na ito na tayo nagdiriwang ng kapistahan ng inanalaging saklolo, magbalik tanaw po tayo, pagnilaya natin, at sa bandang dulo ng ating paglalakbay, lagi nating makita po sana sa tulong ng mahal na ina ng laging saklolo. Lalo pa po sana tayong malapit sa kanyang anak na si Jesus. At lubos natin siyang makilala. At sa bawat ginagawa natin, sana magtiwala tayo, maniwala, believing, gumawa, isabuhay, doing, at magtiwala tayo sa Kanya, trusting, hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang sa kabilang buhay. Magsitayo po tayo, pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matayang nilipid. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon mula paririto at uukong sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa ating Ama, sa tulong ng makapangyarihan at makainang pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, ang ating ina ng laging saklolo, ating sambitin. Sa tulong ng aming inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, O Panginoon. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay.
at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, O Panginoon. Sa halip na tustusan ng mga bansa, ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway higit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, O Panginoon. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at sa pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, O Panginoon. Sa pamamagitan ng makainang pangangalaga ni Maria, ang mga may sakit at nagdadalamhati, naway makatagpo ng paghilom at paglubag ng kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Inang Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Upang makamit ng mga yumao, lalo na ang mga naging kasapi ng apostolado ng panalangin, ang buhay sa piling ng Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Sa tulong ng aming Maria, pakinggan mo ang aming mga panalangin, O Panginoon. Tumahimik po tayo na ilang sandali para sa ating mga pansariling kahilingan. Ama naming nasa langit, pinasasalamatan ka namin para sa pagbibigay ng iyong ina at ng mga kahangang-hangang bagay. Naway gamitin namin ang mga ito sa kabutihan at naway papagningasin ng mga ito ang aming pagmamahal sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang lahat po na magsisipag-alay ay maaari na pong pumila sa likuran.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan ng banal. Manalangin tayo. Ama namin lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan, upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang yung abang alipin na yung binigyan ng tungkulin na kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng dakilaan mo. Hosana, 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 sa kaitaasan. Ito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 sa kaitaasan. Hosana, 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 sa kaitaasan. Magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay muling nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco, naming Santo Papa, at ni Dennis, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, alam mo ay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kasama ni Jesus, mga kapatid, tumawag tayo sa mapagmahal na Ama. Awitin natin ang panalangin ng mga magkakapatid. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, tundin ang loob ko, dito sa lupa. Sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming
At yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Kat iyo ang kaharian, kapangyarihan, at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi nawan sumainyo. Mga kapatid, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you all. Kawa ka sa amin, pero ng sa ang mga kasalanan. Ipagkaloob po ninyo. Kaya pa. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito sa Jesus ang Mesiyas, ang Diyos ng pag-ibig. Siya ang tumawag sa ating lahat at mapapalad tayo na ngayon ay sumalo sa kanyang banal na piging. Hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabin nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo, sa pagmamahal mo, sa pakikinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo tayo para po sa maayos na daloy ng pagpapatuloy ng mga gawain pa bago tapusin ang misa. Una, magkakaroon po ulit tayo ng second collection for our project sa parokya. Pangalawa, pagkakaroon po ng kaunting pagsasalita ng pasasalamat ang ermana. Pangatlo, ay yung pag-aalay po ng mga bulaklak at pagkokorona sa mahal na ina, at yun po ay tatapusin sa pamamagitan ng pag-awit ng Salve Regina. At pag natapos po yung Salve Regina, tsaka po tayo bibigyan ng huling pagbabasbas ng tagapamuno ng ating pagdiriwang. Pagkatapos po noon ay picture taking. Kaya po ngayon, maaari nang gawin ang second collection. Collectors, choir, please. Sa diwa ng ating patuloy na pagmamahal sa ating mahal na ina ng laging saklolo at sa pagdiriwang natin ng kaniyang dakilang kapistahan, sama-sama natin sa iyang parangalan at tayo sa kaniya ay mag-alay. Tayo ay pangungunahan sa pag-aalay ng mga bulaklak ni na Ginoong Restituto San Pedro at Ginang May de la Cruz. Ang bulaklak ay sumisimbolo sa paglilihing walang sala kay Maria o Immaculada Concepcion. Inang kaibig-ibig, matamis na rosas ng langit, samyo ng bulaklak ay walang hanggan mong pag-ibig. Ang maringal na kapa ay iaalay ng mga kinatawan ni na Governor Daniel Fernando at Vice Governor Alex Cas. Ang manto ay simbolismo ng kupkop na pagkalinga ni Maria. Kami iyong kupkopin sa manto ng iyong pagkalinga, o mahal naming ina, saklolo namin sa tuwina.
Magsitayo po ang lahat. Ang magpuputong ng korona sa mahal na ina ay si Mayor Baby Malaas. Ang korona ay sumisimbolo kay Maria bilang reyna ng langit at lupa. O inang kaibig-ibig, lunas ng humihibig, Birheng Reynang sakdalinis. Ang tulong mo ay ilawin. Atin pong palakpakan ang masintahing ina ng bayan ng Hagunoy, ang ating ina ng laging saklolo. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! Ngayon po ay ating awitin, Salve Regina. Sabi na. Dulcedo, spres nostras salve. Clementes et plentes, in hoc lacrimarum vade, ea ergo advocata nostra, Ilius converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genetris, oremus. Omnipotens sempiterni Deus qui gloriose Virgis Matris Mariae, corpus et animam, ut dignum filii tui habitaculum epice mereretur, Spiritu Santo, cooperante preparasti, dat cuius commemoratione leitamur eius via intercessione, abis tantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Divinum auxilium mani et semper nobiscum. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagpapala. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin naman ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanang magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan at ihatid ang mabuting balita sa lahat. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Para po sa picture